Hindi na ang pagkakamali ang kinatatakutan ko, kundi ang hindi na muling sumubok sapagkat sa bawat pagkadapa may aral at sa bawat aral may bagong lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ink and Flowers, ito nga pala ang part 1 ng drawing series natin para dito. Halina at samahan nyo ako sa ating kwentuhan tungkol sa turning mistakes into masterpieces. Sa bawat simula ng pagguhit, dala ko ang kaba. Isang maling linya, isang patak ng tinta sa maling lugar, akala ko'y pagkasira na ng lahat. Ngunit habang tumatagal, natutunan kong hindi kailangang burahin ang bawat pagkakamali. Sa halip, maaari ko itong gawing bahagi ng disenyo, isang piraso ng kabuoang obra. Ang abstract art ang nagturo sa akin na ang mali ay hindi wakas, kundi panibagong simula. Ang guhit na akala ko'y sira ay nagiging daan para makabuo ng kakaibang anyo. Ang tinta na bumagsak sa maling bahagi ay nagiging aninong nagbibigay lalim. Unti-unti kong nauunawaan, walang sayang sa pagkilos kapag natututo kang magtiwala sa proseso. At tulad ng sining, ganoon din ang buhay. Lahat tayo ay nagkakamali, natitisod at minsan ay nadarapa. Pero hindi kailangang manatili sa puntong iyon. Maaari nating yakapin ang mali, baguhin ito at gawing pundasyon ng mas matibay na sarili sapagkat ang ating pinakamagagandang tagumpay ay kadalasan nagmumula sa mga pagkakamaling humubog sa atin. Minsan sa buhay, nagkakamali tayo ng desisyon sa trabaho, sa relasyon o kahit sa pang-araw-araw na pagpili. Akala natin iyon na ang katapusan ng lahat, pero kung susuriin ang mga maling pasyang iyon, ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral na hindi natin matututunan kung laging tama ang ating ginagawa. May mga pagkakataon ding nadadapa tayo sa harap ng ibang tao. Nakakahiya, masakit at mahirap bumangon, pero sa pagbagsak, natututo tayong maging mapagkumbaba at mas maingat sa susunod na hakbang. Tulad ng tinta sa papel, ang bakas ng pagkakamali ay hindi na mabubura pero maaari itong maging marka ng ating paglago. Kapag natutunan nating yakapin ang ating mga pagkakamali, doon nagiging mas buo ang ating pagkatao. Hindi lang tayo natututo, kundi mas nagiging handa sa susunod na hamon. Ang mga peklat na iniwan ng mali ay nagiging alaala na minsan tayong nadapa, ngunit mas pinili nating bumangon. Ang ating buhay ay parang isang malaking obra. Hindi ito binubuo ng perpektong linya, kundi ng magkahalong tama at mali, liwanag at dilim. At kapag natutunan nating mahalin ang kabuuan nito, saka natin makikita na ang pagkakamali ay nagbibigay kulay, lalim at kahulugan sa ating obra bilang tao. Kaya sa tuwing haharap ako sa blankong papel, dala ko ang tiwala. Kahit magkamali ako, kaya kong gawing obra ang pagkakamali. Dahil minsan, ang pinakamagandang masterpieces ay nagsisimula sa mga bagay na ayaw nating makita, ngunit natutunan nating yakapin. Sa bawat pagkakamali, natututo tayong maging mas matyaga. Hindi lahat ng bagay ay agad na maitatama at hindi rin lahat ay madaling baguhin. Ngunit sa dahan-dahan at tuloy-tuloy na proseso, natututo tayong pahalagahan ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit. Ang tiyaga ang nagiging tulay upang ang mali ay maging hakbang patungo sa tama. May mga oras din na tila gusto na nating sumuko dahil sa paulit-ulit na pagkakamali. Ngunit kung titigil tayo, mananatili lamang itong sugat na hindi na maghihilom. Kapag pinili nating magpatuloy, natutuklasan natin na ang bawat pagkadapa ay bahagi ng isang mas malawak na larawan na hindi agad natin nakikita. Ang mga pagkakamali ay parang aninong sumusubok sa atin. Maaari silang magdala ng takot at panghihina ng loob, ngunit maaari rin silang maging gabay upang mas makilala ang ating sarili. Sa bawat pagkakamali, mas nagiging malinaw kung ano ang ating mga hangganan at kung paano natin sila kayang lampasan. At sa huli, hindi na ang pagkakamali ang kinatatakutan ko, kundi ang hindi na muling sumubok. Sapagkat sa bawat pagtatangka, kahit may kasamang mali, may kasamang pagkatuto at sa bawat pagkatuto, mas nagiging malinaw na ang obra ng aking buhay ay hindi tungkol sa kasadlakan, kundi sa katapangan kong magpatuloy.